Heart Center, meron. Punta kayo ng NKTI, meron. Punta kayo ng Lung Center, meron. Pumunta kayo ng East Avenue, meron. Pumunta kayo ng Quirino Medical Center, meron. Pumunta kayo ng Philippine Children's Medical Center, meron. Pumunta kayo ng Novaliches, meron din po. Ano po? Kaya nga po, 167. At para sa Pilipino yan, karapatan nyo po yan. Walang dapat na pinipili ang tulungan basta sa medical. Ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Pangalawa kong naging prioridad, Super Health Center. Magkakaroon po na mahigit 700 na Super Health Center sa buong Pilipinas. Ano po yung Super Health Center? Iba po yan. Pwede na po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray, dyan na yung konsulta ng PhilHealth. Tingnan niyo po, Super Health Center sa Batangas. Noong unang panahon, 2 oras ang biyahe papunta dyan. Ngayon po, yung mga buntis no, nanganganak sa bangka. Ang layo ng ospital sa Batangas Medical Center. Ngayon, meron na silang Super Health Center. Punta tayo sa Lake Cebu, sa South Cotabato. Bundok, 2 hours. Ang buntis nanganganak sa tricycle. Ngayon po, meron na silang Super Health Center. Mahigit 700 po ang ilalagay na Super Health Center sa buong Pilipinas. At yan po ang patuloy kong isusulong. Tuwang-tuwa yung kapitan. IPs po yan, no? Indigenous people. Tuwang-tuwa yung kapitan. Sabi ng kapitan, Sir, sabi ng mayor, Sir, pangalanan namin sa iyo itong bata. Dahil bago ka dumating, pinanganak yung bata. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Lalaki ako. Sabi niya, walang problema yan. Pangalanan namin ito ng Bongga. Sinasabi ko lang po sa inyo, hindi po ako politiko. Hindi po ako nangangako. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho para sa ating mga kababayan Pilipino. Yan po ang Super Health Center. Pangatlo, Specialty Center. Di ba ang Heart Center nandito sa Quezon City? Di ba ang Lung Center nasa Quezon City? Ang NKTI nasa Quezon City? Paano yung mga kamag-anak natin sa Mindanao, sa Luzon, sa Batanes, sa malalayong lugar? Pabiyahe pa tayo dito. Ngayon po, with this law, ako ang principal sponsor. Maglalagay na po ng mga specialty center sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Ilapit po natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Huwag natin pahirapan ang Pilipino. Kaya nga po, galit ako sa PhilHealth. Hindi ko titigilan ang PhilHealth. Dahil ang PhilHealth po, para sa health yan. Hindi negosyo yan. Insurance yan na meron tayong masasandalan. Tingnan niyo po yung hospital billing ninyo. Magkano binabawas ng PhilHealth? Kukunti. Eh bakit kayo nagtitipid? Eh ngayon, sasabihin nyo, sobra yung pondo ninyo. Ibabalik nyo sa National Treasury. Habang nag-iingalo yung mga pasyente, hoy, PhilHealth, pera ng taong bayan yan, kalta sa sahod natin yan, ibalik po sa Pilipino yan. Babantayan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino po. Ito po ang pinangako ng PhilHealth nung budget deliberation. Naka-13 hearings na po ako tungkol sa HEA, Health Emergency Allowances. Salamat, nabayaran na po last year, yung 27 billion. Ngayon po, binabantayan ko ang PhilHealth. Ito po ang kanilang pinangako. Sabi nila, lilibre nila check-up sa mata, check-up sa ngipin, libreng salamin, tataasan yung case rates, babantayan ko. Alam nyo ba, meron silang mga pulisiya noon na ako nakadiskubre. Ano to? Yung single period of confinement policy. Alam nyo ba noon, sa loob ng 90 days, bawal i-cover muli ng PhilHealth pagka nagka-pneumonia ka. Mapigilan mo ba magkasakit? Meron pa silang pulisiya na kailangan i-admit ng 24 hours ang patient. Bakit hindi nyo na lang gamitin pambili ng gamot kaysa i-admit ninyo? Ngayon, nangako sila, mag-i-introduce sila ng mga bagong pulisiya. Babantayan ko po ang PhilHealth para sa ating mga kababayang Pilipino bilang chairman ng Senate Committee on Health. Ngayon, chairman din po ako ng Committee on Sports. Ayaw ko pong masayang ang inumpisahan ni Presidente Duterte na labanan ang kriminalidad at ang illegal na droga. Diba? Pag bumalik ang illegal na droga, babalik na naman ang kriminalidad. Nakakatakot yan.
Labanan ko po ito through sports. Proud lang po ako bilang chairman ng sports. 2019, nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at nakadalawang gold naman tayo sa Paris Olympics. Ako po, isa sa mga author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City. Meron na tayong eskwelahan na pwede mag-aral at the same time mag-training ang student athletes. Yan po ang plano kong paramihin pagdating ng panahon. Sa ating mga probinsya, magkakaroon rin po ng eskwelahan. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Please lang po, mag-aral kayo ng mabuti. Ako, proud parent po ako, may anak po ako. Binibigay namin ang lahat sa ating mga anak. Kaya mga kabataan, aral kayo ng mabuti. May anak po ako na CPA lawyer na po, summa cum laude ng Lasal, valedictorian ng College of Law ng Ateneo dito sa Maynila. Edukasyon ang puhunan natin, mag-aral kayo mabuti. At palapakan natin ang ating mga magulang sa lahat ng sakripisyong ginagawa para sa kanilang mga anak. Ngayon, balikan ko lang po ang aking sarili. Salamat po sa inyong tiwala at suporta. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Magtatrabaho po ako para sa inyo at bukas ang aking opisina para sa inyo lahat. Tawagin niyo lang po akong Kuya Bongo ninyo. Just call me Kuya Bong. Kanina nga may sumigaw, nag-motorcade kami, sinigawan ako. Sabi niya, "Hoy Bongo!" Sabi ko, "Hoy ka din!" So ibig sabihin, parang kapitbahay lang tayo. Hindi ako naiba sa inyo. Kung anong sinasakyan ninyo, ganoon din po ako. Sakay ako ng tricycle dyan, jeep noon. Wala akong arte sa katawan. At hindi niya naman malilimutan yung apelido ko. Pumunta kayo sa traffic. Anong maalala nyo? Ano yung green? Go! Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? O, go pa rin. Anong pangalan ng dating presidente? Rodri? O, anong paborito naming ulam? Mong? O, hoy, balita ko rito sa Quezon City, marami nag-inuman. Anong tawag sa mahilig sa alak? Laseng? Tayo'y mag-bongo-bongo sa Senado. Sandali lang. Hindi pa nga ako, nauna na yung operator. Operator, sandali lang. Mga lasenggo, huwag kayong magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman maalala nyo, pag kayo ay na... O, yun! Tayo'y mag-bongo-bongo sa Senado. 28. Nauna yung operator eh. Anyway, meron pa akong isang tanong. Anong paborito nating araw? Walang trabaho? Linggo! Sa Bisaya, Duming! Oh, kita. Dito. Hindi nyo malilimutan yung pangalan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Mahal na mahal ko kayo rito sa Quezon City. At meron lang po akong sasabihin sa inyo. Sana po'y maalala ninyo na nag-uusap tayo rito sa Quezon City. Mga kababayan ko, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magseserbisyo sa inyong lahat. Dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat po, mga minamahal kong kababayan. Mahal na mahal ko kayo lahat. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Pagdasal natin si Tatay Digong. Salamat po.